Honda Civic RS. Check na lang natin sa dealership. Dalawa yung Honda dito sa location ko. Pero doon na lang tayo sa mas malayo. Honda Cars Angeles Clark. 2024 Honda Civic RS. Yung price, 1,775,000 pesos. Kung interested kayo or gusto nyo mag-inquire, mag-message na lang kayo kay Sir Shan. Medyo malaki rin yung discount nila ngayon. Maganda yung front fascia, less aggressive look compare sa previous generation. Hindi ko lang masyado gusto yung location ng RS badge. Baka lang mas bagay siya dito sa may grill. Naka-LED headlight with DRL, LED fog lamp, baka lang may magtanong, wala siyang front camera. Naka 235/40 R18 Michelin Pilot Sport. Maganda to para sa stock tire. Naka-ventilated disc brake na rin yung front and rear. Gloss black side mirror cover. Wala nga lang camera, pero yung right side mirror may camera. Pero sa tingin ko, mas maganda kung both side na lang meron. Para symmetrical na lang siyang tignan. Gloss black door handle with keyless entry. Hindi siya yung conventional button, para lang siyang ridge. Check natin yung interior. Yung door panel, soft touch. Pati na rin yung dito sa side, soft touch. Leather armrest. Hindi ko sure kung may ambient light, pero hindi kasi siya umiilaw. Power window control, pero yung driver at front passenger lang yung naka-auto. Maganda yung design ng steering wheel. Leather wrap with red stitching. Smooth yung texture ng leather. Gloss black na rin yung plastic trim. May paddle shifters. Yung material, plastic. Mukhang okay naman yung quality. Medyo maliit nga lang. Engine start-stop button. Maganda yung ginawa nila dito. May pulse effect. Hindi lang siya yung static. Naka 10.2 inch instrument cluster. Mukhang eto na yung trend ngayon. Full screen instrument cluster. Maganda yung design ng air vent. Madali siyang gamitin, lalo na yung swing control. Naka 9-inch infotainment system with wireless Apple CarPlay and Android Auto. Very good si Honda dito. May volume knob. Naka dual zone climate control. Mukha ring premium yung control. Napansin ko lang na may konting wiggle yung lahat ng knob. Hindi naman big deal, pero medyo nakakabawas lang sa pagiging premium. May 2 USB port at 12-volt socket, wireless charger. Gusto ko yung position ng gear shifter. Malapit siya sa driver, compare sa iba na laging nasa center. Drive mode select, eco, normal at sport mode. Electronic parking brake with brake hold. Yung dashboard, hard plastic. Pagdating sa visibility, okay naman. Nakikita mo pa rin yung hood. Okay lang yung size ng side mirror. Tingin ko mas okay yung position niya ngayon. Less blind spot kasi hindi na siya nakamount dun sa quarter glass window. Yung sun visor, may vanity mirror with light. Naka-aluminum foot pedal with rubber for extra grip. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung rear seat. Sa door panel, hard plastic. Yung sa front door lang yung soft touch. Pero yung dito sa side, soft touch. Leather armrest. Power window control na hindi automatic. Nakaset na to sa driving position ko. Yung legroom, maluwag yung space para sa legroom. Maluwag pa siya sa Hilux. Yung foot space, maluwag na rin. Makakapag-stretch ka. May rear AC vent. Medyo mataas nga lang yung center tunnel. Yung headroom, okay lang yung space. Yung seating position, okay naman. Hindi sobrang upright. Maganda rin yung cushion ng seat. Hindi sobrang tigas. All black na rin yung interior. Mix ng leather at suede yung seats. Mas prefer ko rin yung ganito compare sa all leather kasi mas maganda yung grip. Power adjustment sa driver seat. Manual adjustment naman sa passenger seat. May center armrest dito sa likod. Hindi ko na binaba, baka masira yung plastic. Same design pattern yung front and rear seats. Mix ng leather at suede. Hindi ko sure pero baka hindi lang ako sanay. Medyo makapal yung part dito sa may step sill. May konting effort lang sa paglabas. Yung design dito sa rear, okay naman, bumagay sa front fascia. Fan ako ng lip spoiler. Ang forma niyan tignan, lalo na dito sa gloss black. LED taillight, yung turn signal at reverse light, halogen. May reverse camera, pero mukha lang siyang aftermarket. Wala rin siyang parking sensor. Tingin ko, standard na dapat yon, lalo na sa top of the line. Hindi ko lang sure yung exact capacity, pero malaki yung boot space. Pwede nyo ring i-check sa actual kung hindi kayo convinced. May trunk handle na rin, para hindi mo na kailangan hawakan yung spoiler para isara. Naka-shark fin antenna, dump glove box. Malambot yung center armrest. May storage tray. Medyo malalim din yung storage box. Naka 1.5 liter VTEC Turbo 4-cylinder gasoline engine. Hindi na ako nakapag-test drive, kaya wala akong idea sa performance. Hintayin na lang natin mag-comment yung mga Civic owner. Maganda yung design ng key fob, hindi sobrang liit. Palike na lang and subscribe. Paalam.